Mga kawaw balita, maaari ko bang hingin ang inyong like sa video na ito at pindutin na rin ang subscribe button at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat mga kawaw balita. Ikaw, Bongo. Kumpare ta ka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawenyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. Pero, maglalagay tayo ng mga you have time, pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. So, ito na nga yung sinabi ko, galing pa doon sa simula pa lang, nung paglabas ko sa Leaders Forum ng Akbang ng Maisog. Lahat ito, tayong lahat ngayon, ay kagagawan lamang ng isang tao. And who is responsible kung bakit tayo nandito ngayon, nagsasama-sama at gusto mag-express ng mga sentiments natin. Sinabi ko yan, simula pa lang, wala sanang ganito kung maayos lang yung presidente natin. Pero, nagulat ako ngayon kasi walang mga dump truck, hindi nila kinaya yung mga Kapampangan. Putang ina, tunay na maisog yung Kapampangan. Pumunta kaming Dumaguete, bigla na may mga dump truck. Simple lang naman yung hinihingi namin. Hindi naman siguro lahat ng tao o may tao sa bundong ito na tama lahat ng ang ginagawa. Yung gusto lang natin is the right to express ourselves. At yun na lang yung hinihingi natin, ayaw pa. Baka ang sunod niyan, hindi na tayo pwedeng huminga. Ano bang problema talaga ng... It's a very confusing administration, actually, sa totoo lang. Hindi ko maintindihan yung mga kilos o mga ginagawa. Parang ako mayor ako ng Davao. Ako si Sebastian Duterte, yung mga hindi ako kilala ha. Ako yung mayor ng Davao. Ngayon, wala pa akong sinasabi. Sandali lang, pagsalitain na naman ako. Kaya ganito Ako, local executive ako. Siyempre, alam ko yung concerns ng mga barangay namin, yung mga communities. Ang problema, dahil siguro, kasi nagsasalita nga ako, not really against, but I'm just pointing out, tinuturo ko lang naman yung mga kailangan ayusin. Kung tingin nyo against ako, di wala akong pakialam. If you take it, negatively, wala akong pakialam. Pero hindi pwede
na hindi tayo magsalita. Yung hindi ito rule of a single person. It's demokrasya tayo eh. It is the rule of the majority. Hindi ibig sabihin na kung anong gusto mo mangyari o gawin mo, yun na yung mangyayari dyan. Kailangan mong pakinggan yung boses o ano yung mga sentimento talaga ng mga hiya, na sobrang walang hiya talaga, o tanga. Kung gusto nila na sila-sila lang, sabihin na natin, marami naman paraan yan. Kung gusto nilang ayaw bumaba o gusto nila sa kanila pa rin yung susunod na maging presidente, kanilang manok. O di, magtrabaho ka. Bakit mo utuin yung mga tao, papipirmahin mo, tapos magbibigay ka ng ayuda na may mukha nyo pa? Utang ina ninyo. That is also one reason kung bakit, alam niyo, nandito talaga ako. Because I do not agree yung traditional politics talaga. I'm sorry kung maraming matatamaan. Ako, mayor man din ako. Andyan din yung picture ko. But it's time for us to move on. Hindi ibig sabihin, may bigas dyan, nandyan yung mukha mo, sa kanya yan. Pera ng tao yan. Utang ina. Alam nyo, pag lagi tayong nandito sa cycle na yan, yung mga practices talaga ng Philippine politics, pa-picture-picture, kada may bigay ng pera sa mga kailangan, may picture talaga nakaabot, ipopost, kunwari sa kanya yung pera na yon, hindi naman talaga. Huwag na kayong maniwala sa ganon. Kailangan, we have to go beyond that. Pero palagay ko ngayon, parang nahiya, nawala na yung mukha ni... Nahiya rin. Meron din palang hiya. Yung picture, napakalaki before, ngayon maliit na lang. Utang ina. Hindi. Excuse me for my bibig ko. Ano lang yung expression lang yan. It's a frustration actually. That's why. Dapat ito lang talaga, balik ako sa People's Initiative. Utuin mo yung mga tao. Kasi yung takbo pa ng... may Senate hearing man yun. Senator Amy Marcos was there. Nakita talaga, may findings talaga na nangyari yon, na niloloko nila yung mga tao. Sa dami mong problema and the opportunity that you have being a head of state, a president, or, like a couple of people who are in the highest places in government, positions in government, ang dami mong pwedeng ayusin, but your unang-una mong priority is magpatagal lang ng wala pa ka magpakita ka naman ng kahit may ginawa ka lang. Wala talaga. Tingin nila, yung buhay ng Pilipino, ganun lang kadali. Na
Parang monarkiya talaga. Gusto ko, today, I will become the king, and this lady will become the queen, and all of, nasa lahat ng baba namin, kontrolado namin. Sira ulo, putang ina. Tingin nyo ba normal yan? Kaya nga, either makapal talaga yung mukha mo na ayaw mo dumaan ng election, or tanga ka. Hindi ako ang nagsabi nun. O tapos ngayon, siyempre pumalag yun kami. May mga ibang probinsya din. Yung si Governor Hubahib ng Davao del Norte. So, nagparalisa doon. Anong ginawa ng mga gago? Sinuspende. Actually, I'm really surprised kung bakit hindi pa ako suspended ngayon. Siguro, hindi nila alam siguro, tama ba, mali ba, tama ba. Pero, okay lang din. I-suspend nila ako, okay lang. Libre yun na bakasyon. Yung mga anak ko, mapasal ko, wala ko iisipin. Hindi na ako mag-take ng leave. Pero, rumors lang din naman yun. Sinuspende nila si Governor Hubay pagkatapos ng hakbang ng Maisog. Kasi, sa kanila, hindi pwede na magsalita ka. Hindi pwede na may ibang tama or may punto ka. Kailangan sila lang yung tama lagi. Saan yung utak nito mga to? Pumunta kami ng Bulacan. Ang hakbang ng Maisog, nag-attempt sa Bulacan, hindi natuloy. Ang dami nilang exhibition, gamit pa yung mga tao sa gobyerno. Sa Dumaguete, it was the same thing. Pumunta kami ang hakbang ng Maisog, andon, kasama si former President Rodrigo Roa Duterte. Nilagyan nila ng mga truck yung part kung saan dapat yung demonstration. So, bakit ganun ba kasupot talaga yung mga galawan ng itong mga to? Di na lang pwedeng hayaan na lang. Maglaro lang kayo ng patas. Sumatotal, wala man talagang masasaiyo ang lahat nitong mundong ito. Walang ganun. Walang ganun. Kahit kung sabihin mo, napakagaling mo, may isa talaga, 2 tao dyan na will disagree with you. And hindi pumapasok sa utak nila. Kaya nga, hindi ko sobrang extreme yung thought process ng mga tao na ito. Pagkatapos Dumaguete, so kailangan naming lumabas, lumipat, yung mga tao naglakad papunta sa ibang park kung saan tinuloy yung demonstration. So pahihirapan ka talaga nito nila. Pagkatapos naman, yung malala sa Tacloban, ginawa nila, naglagay pa rin ng tingin ko lang masadong may insecurity itong administration na ito.
Kasi kung if you are really confident with what you are doing, ano yung trabaho mo at sa mga ginagawa mo, at maayos ka naman, so bakit mo pipigilan yung mga ganitong klaseng activities? Wala naman, no harm done. Nagsasalita lang naman, and it is our constitutional right to express ourselves. Siguro may ano yan. Ewan ko lang, hindi ko lang talaga alam. Kasi hindi rin naman talaga itong si BBM, yung klase ng presidente na he will address, like current issues. Napansin ko lang, pinipili niya lang. And it's, a lot of this, itong nangyari dito, alam ko yan kasi mayor ako. Isipin na lang natin, nasa isang barangay, may nangyayari na ganito. Then, it will be my responsibility and part of my job. Kung tatanungin ko, what is the problem? Paano natin ayusin yung problema na yan? Paano natin para matapos na lahat at mapayapa tayo ang lahat? Pero wala akong makitang attempt talaga from this administration na gawin yun. All they do, pagkatapos ito, marami na naman yung mangyari sa Davao. Katulad nung, ito talaga. Ako, mayor ako. Ayaw ko yung mga tao sa Davao, bangag. Ayaw ko ng drugs, di ba? Ayaw ko ng mga tao doon kumakain ng sabo o ano-ano dyan. So, wala naman talagang sinabi ko, I'm declaring war on drugs. This city is against drugs. O anong ginawa nila? Nirelieve nila 36 ka pulis. Wala naman ako inutusan. Tanga talaga. Kung yun, kaya nga, it's really confusing. Hindi naman masama yung intention ko na, siguro masama kung involved ka in illegal drugs. But, for the people na ayaw nila na kumain ng sabo yung anak nila, yung kapatid nila, ayaw nila mag-shrink yung utak, bakit, why is it an issue for them? Itong DILG. Bakit ang dami nyo maniobra para... Pakialam nyo ba kung yan yung platform ng Davao City? Ayaw namin talaga ng droga. What? So, does it mean that you are supporting illegal drugs? The declaration on war on drugs is because I am concerned of the welfare of the Davaoenos. Tapos gusto nilang barahin, isira ulo. Ang daming, tapos read, eto pa, ang nangyari doon, yung ginawa nila sa property ni Pastor Kibuloy, this is a very recent one. Makinig kayo. Dali lang.
talaga. Yan ang wala talaga sa Pilipinas. Hustisya. Mr. President, pakinggan mo yung mga tao mo. Ayan. Oh, kanino kagagawan to? Huwag nyo sabihin yung regional director. Oh, huwag nyo sabihin ako. Huwag nyo sabihin yung Chief PNP. 3 rehiyon ng mga police andon just to apprehend one person. Excessive show of force talaga. What? Are you trying to intimidate us? Mahiya naman kayo, putang ina nyo. Ang mga tao ang naglagay sa inyo dyan. Tapos ngayon, ang ginawa nila, imagine this. Pagkatapos ng mangyari yon, hindi siguro nila nakuha yung gusto nila, nirelieve nila yung mga polis na sila rin naman nag-utos. Puta, sira ulo talaga. Kinontradict lang nila yung kagagawan nila. Kinokontradict lang talaga nila sarili nila. Tapos ipapalabas nila, wala naman talaga itong ginagawa, itong administration na to. Alam nyo saan magaling to? PR lang. Lagi lang, kasi hawak nila sa mainstream media, lagi gusto nilang utuin yung sarili nila na everything is alright and walang problema. Yan lang talaga. Oh. Sige. Puta. Tapos gusto pa ng... Ngayon, gusto pa ng gulo. Yung, with China. Pwede ka naman, you can approach, the best way to approach, especially pag territorial conflict is through diplomacy talaga yan. Sino ba naman gusto nga makipagpatayan ka dyan? Nagsalita na nga yun dito kanina. Andito yun, di ba? Yung fisherman natin na galing na sa kanya sa sarili nilang press conference at sinabi sa mukha nila talaga na noon nakakapagpangisda pa sila doon, ngayon mas nahihirapan sila. Huwag niyo sabihin, bayad yun. Kailangan may naalala lang ako. Buti pa kayo, mga ordinaryong Pilipino, mga Kapampangan, at saka yung mga dumayo dito. Hindi kayo takot.
tingnan natin yung Congress natin ngayon at yung Senado. May maisog ba? Ni isa wala. Sabagay, mga lehislatura, mukhang pera talaga yung mga yan. Sana wag lang sila magalit kasi totoo naman. Mukhang pera na. Hindi siguro lahat, pero mukhang pera yung mga yan. Kasi power, the legislative body is the power of the purse. Diyan dumadaan lahat ng pera eh. So, lahat ngayon, soft projects, katulad ng isang, may video, sa Davao, sa Digos, may binigay na ayuda, kinuha ng barangay yung 8,000, ang binigay doon sa recipient is only 2,000. So, you know, pag soft projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on soft projects. So, kayo na bahala mag-isip kung ano yan. Ikaw, Bongo. Kumpare ta ka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawinyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sa totoo lang, ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam, Defensor Santiago, the late Miriam. Purya hisgot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan, at di talaga natatakot yan. Pero, you know, maglalagay tayo ng mga, you have time, pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. Ihatag na ipakita sa MOA that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa, na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Ikaw pa naman, promisan ka ng 20 pesos na bigas. Typical na ano talaga, textbook na scam. Wala. Ano talaga, pangloloko lang talaga nakikita ko. Abuse of authority, lahat ng pinapakita ng administrasyon na to is not a good example, you know, for our current leaders and our future leaders. Kung yan yung pinapakita na ugali, kultura, and you know, ways of handling government, then kawawa naman yung Pilipinas talaga. Kawawa naman. Sana naman matapos na itong mga yung practices ng mga trapo talaga. Nakakapagod na rin. Sa tagal na panahon, yung problema talaga ng Pilipinas, alam nyo, corruption talaga. Corruption talaga. Magandang gawin, naiisip ko,
ibalik mo yung death penalty, isama mo yung corruption, plunder, bribery. Oh. Tingnan natin kung may tatakbo ba dyan sa Congress at Senado na yan.